الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po ang ating programang Alamin ang Katotohanan. Ang Quran na Liwanag ng Buhay. Sorry. Every Tuesday po ito, no? Every Thursday, 2 to 3 p.m. po. Itong temang ang Quran na Liwanag ng Buhay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maligayang pagdating sa programang ito na naglalayong ipakita kung paano ang banal na Quran ay nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Ang Quran ay hindi lamang isang libro ng mga salita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maligayang pagdating sa programang ito na naglalayong ipakita kung paano ang banal na Quran ay nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Ang Quran ay hindi lamang isang libro ng mga salita, kundi isang bagay na landas ng katotohanan at kaligtasan. Sa programang ito, ating tatalakayin kung paano ang Quran ay nagbibigay ng liwanag sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung paano ito nagtuturo sa atin ng mga aral ng pagmamahal, pagkakaisa at pagrespeto sa kapwa. Ating samahan ang mga eskolar at mga eksperto upang mas malalim nating maunawaan ang mga katuruan ng Quran at kung paano ito maaring magbigay ng liwanag sa ating buhay. Naway ang programang ito ay maging isang mapagkukunan ng kaalaman, inspirasyon at gabay para sa ating lahat. Naway ang Quran ay maging liwanag sa ating mga puso at isipan at gabayan tayo ng landas ng katotohanan at kaligtasan. Muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw, magandang hapon, maayong hapon sa mga Bisaya ug maayong hapon sa inyong tanan sa mga Ilonggo. Konbawa sa Japan, anyuhang shiyo sa Korea, mapiasan daw sa mga Subanon, maimbag nga malam sa mga Ilocano, Diyos maray na hapon sa mga taga-Bicol. Piyo na banihay sa mga tiruray. Siyempre sa ating mga Ilocano o mga masanting ay silabi kayo amin sa mga taga-Pangasinan. Muli po, Assalamualaikum, magandang umaga po sa ating mga OFW. Ito po ang inyong lingkod, Kahar Salik, ang nag-iisang may programa sa CC News Filipino Views, ang Quran na Liwanag ng Buhay. Tayo nagpapasalamat sa ating dakilang tagapaglikha ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat tayo muli ay binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Executive Director na si Dato' Mads Pangulima. So magandang hapon. Thank you so much. Nanonood pala yung ating matalik na kaibigan, si Dato' Ding, no? Kusain, yung ating matagal ng matalik na kaibigan na isang pulis po, no? Alagad ng batas. Kaya, Assalamualaikum, Ding, at sa inyong mga pamilya po. Yan po. So, sila po nanonood sa atin, diyan po sa may bandang Mindanao. At doon na po siya na-assign. Ayan po. Isa pong jamaa po natin yan, nung tayo po ay nasa Eber po, nag-iimam doon. Doon po siya madalas nagdarasal. Every Friday po, mga kapatid. Ngayon,
ay nandito na po tayo sa Napocor, no? Diyan sa may Barangay Central. Tayo po ay nagkatiwala ng isang masjid dyan. Alam natin ni Ding yan eh. Yung dyan sa Napocor, no? Ayan po mga kaibigan. So, itong ating programa ay isa ito sa mga biyaya ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na kahit papaano ay makapag-share po tayo ng munting kaalaman sa pang-Islamiko. Kahapon nga pala ay meron tayong bisita, no? Na salamat po Dato Muhalidin Tami sa iyong pagsama po doon sa kaibigan po natin na isa pong non-Muslim. Bago ho siya nag-embrace kahapon ay nag-search po siya sa Google. Lahat ng mga gustong itatanong, nasasagot naman. So, isa po siyang dating INC sa loob ng 8 taon, pero wala daw siyang, wala nang record doon sa INC ko. So, napilitan po siya nag-Muslim dahil marami siyang mga tanong na nasasagot. Yan sa cellphone natin, marami dyan eh. Pwede natin ano yan. So, kaya ho ako sabi niya, nagdesisyon na ibalik ang aking kalooban sa Islam. Alam ko rin sabi niya na kami po ay naligaw dahil sa panahon ni King Philip II nung siya po ay dumating sa advance natin. So hindi Pilipinas noon, Maharlikan. So pilit niya pong i-Christianize ang lahat ng mga Maharlikan ito sa bansa natin sa Pilipinas. Pero sa wimpalad na hindi niya po napuruan dahil kay Lapu-Lapu. So yun po sabi ko ang pinaka-hero natin na si Lapu-Lapu. Kaya si Lapu-Lapu bago lang siya naging natanyag na hero. When I was in Mexico City since 2004, mabuti na lang at naglagay sila doon, gumawa sila doon ng bantayog ni Jose Rizal at ni Lapu-Lapu. So, kasi nung nalaman nila na hindi lang si Jose Rizal ang pinaka-hero, pati si Lapu-Lapu ay hero na rin ang kanilang pag-unawa. So, yan po. So, nakarating tayo doon, na wala tayong pera. It is because of Ma'am Cecil Gilito Alvarez. So, ako sinama doon. Out of 26 kami na participant na galing sa Pilipinas, ako po ay nag-iisang Muslim na po. Ang representative po ng Imam. MashaAllah. So, 3 po yung aking ginamit na costume doon. May Maguindanao, Warrior yung Sagayan, tapos may yung Pangalay, yung Tausug, at Maranao. Yun po. Kasi yung nasa taas ng ulo ko po ay yung kopya na dilaw na Maranao po yun. So, natutuwa rin ako dahil hindi ko sukat akalain na ako'y makarating doon sa Los Angeles, California, sa Tampico City, sa Mexico City. 3 bansa po ang napuntahan ko po na wala ho akong sapat na pambiyahe papunta doon. Dahil po sa yun po yung kadar ng Allah. So ako po napasama sa grupo po ng Earth Savers and Dream Ensemble po kay Ma'am Cecil Gilito Alvarez. O tandaan niyo po, asawa po ni yung namatay na si dating senador nung panahon ni Marcos Sr. na si Gerson Alvarez. Iyon po. Kaya salamat. At salamat sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa ngayon. Binabati ko kayo si Dato Tong. Nandiyan kanya yung ano niya, Bullet Quezon. Ayan, ang kanya. Watching Barangay Bulumin, Lambayong, Sultan Kudarat. Uy, nandiyan ka na pala. Kumusta po dyan sa Lambayong? Si Ustaz Ali Sambul, nandiyan siya. Mukhang madali. Nandiyan ba siya? Nagkita ba kayo dyan? Nandiyan siya sa Sultan Kudarat. And of course, kay Haji Mukamar Basir, yung ating membro ng CCN din, no? Di ka bata nakapag-renew ng ID mo. At kasama rin natin po siya CIA sa
Citizen Information and Assistant Bayanihan po kay uh, Rambo Rapanan Jr., Senior po. Pero namatay na po siya. Ang pumalit po yung kanyang asawa na si Ma'am Amy Herrera Rapanan po. Ayan. Ng CIA po. Ayan. Sabi ni Haji Kamar Bashir, kapatid ito ni yung chairman natin sa Imam Council of the Philippines, si Alim Said Ahmed Bashir. Watching you, Imam Kahar. You are good job, Imam. Sukran Haji. Wow. So, ano naman tayo? Sinishare lang natin yung ating munting kaalaman. Kasi sabi ng Allah, wa ma'utitu na ilmi illa kalila. Maliit lang po ang pinagkaloob sa atin na kaalaman. So ito po yung ginagamit natin para makatulong po tayo. Lalo na po sa ating, ayan po, diba? Inshallah, okay lang, Ustad. Thank you, Sukran. Datu Junior Nas, salam. Wassalamualaikum. Ayan. Salamat sa lahat mga nanonood sa ating programa ngayon. No? Kaya itong programa ho natin, itong temang ang Quran na liwanag ng buhay, matagal na ito. Wala pa mga live streaming noon. Kami po ay nag-radio pa noon sa DWWD, Armed Forces Radio. Ang itong alamin ng katotohanan at itong Quran na liwanag ng buhay. So, magkakasama kami nila Yusuf Lapitan, sila Brother Jun Obrero, sila marami ko kami, sila Sinyoron, sila Angelo Carpio, ayan po. Hanggang sa kami po nabigyan ng oras doon ng Imam Council of the Philippines, si partner retired police Colonel Imam Ibrahim Muksir, yan po. So wala pang live noon, radio pa lang eh. So maraming, ito si Executive Producer Dato Mads Pangulima, isa pong idol po tayo nito nung tayo po nagra-radyo noon sa Armed Forces of the Philippines. Ngayon, hanggang sa kami nagkasama, so mga 7 years na ata, ito sa Seniors Filipino News. At tayo po ay binigyan ng oras dito. Kaya, sukran na Dato Mads Pangulima. Ayan po. So, ito yung sabi ko sa mga, dito sa ating programa, doon sa Lunes at saka ito ngayon, mga kapatid, kung kayo po ay nanonood ng mga telebisyon, yung mga iba dyan ng mga vlogger, ay why not naman dito sa ating programa sa CCNews Filipino Views. Madali lang yan. Sa Facebook, 83 CCNews Filipino Views at meron ding YouTube yan. Pwede kayo manood sa YouTube, makikita nyo po dyan. Yung mga live natin dito, pinapasa po yan ni Executive Director Sina Tomas Pangulima doon sa YouTube. Yan. So, kumpleto na yan. Ustaz, pakisalam naman ang mga kamag-anak ko dyan sa Libutan, Mama sa Pano. Ayan. Lahat po ng mga kamag-anak po ni Dato Tong Kusain dyan sa Libutan, Mama sa Pano, binabati ho kayo ng inyong kapatid na si Dato Tong Kusain. Magkasama po kami dito sa Metro Manila, dito sa Barangay Kulyat. Yan, maraming salamat. Dato Tong, sukran, nandiyan ka pala sa Mindanao. So, siyempre, ayan po, kayo nang bahala dyan. Follow, like, and share lang po tayo. Habang nanonood po kayo, pwede i-share sa mga iba para ho, matulungan tayo na dadami po yung views natin para maraming makapanood sa ating programa. Ayan po. So, yun po yung kasi, ang Quran na liwanag ng buhay, ito po ay kung mamarapatin po natin, napapalo po yan sa banal na Quran. Meron po tayong proof dyan sa Surah Al-Baqarah, verse 257 po, no? Nabanggit ng Allah yan sa banal na Quran. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah ang pinakamahapagin, ang pinakamawain. Sabi ng Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Al-aya. Yung sinabi ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala wali ng mga naniniwala. So ibig sabihin,
Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po yung yung protector, guardian ng mga naniniwala. Yung mga naniniwala, 'di ba? Pagka Muslim ka, ibig sabihin naniniwala ka sa yung 5 haligi at yung 6 article of faith. Ibig sabihin 11 yan. So yun din ang mga binibigay natin sa mga kapatid natin na mga non-Muslim na sila po ay nagpapasya na magbalik loob, magbabalik Islam. Tulad po kahapon, si Brother Tonton, na siya po ay pumunta sa bahay at nagtanong-tanong kung totoo ba yung kanyang mga katanungan doon sa Facebook, diyan sa Google. Sabi ko, tama po yan. Na sabi na, nalilito ako, sabi niya, kasi nabasa ko, sabi niya, doon sa sagot ng katanungan ko po, kung sino po yung pinakahuling sugo. Tama, sabi niya, Imam, na si Propeta Muhammad. Sabi ko, yun ang pinakahuling sugo. Wala nang iba. Wala nang ibang huling sugo na sumunod kay Propeta Isa o Jesus Christ na si Muhammad. Kasi sabi ko, si Isa ibn Maryam, na anak ni Maryam, ay nabanggit sa Quran na kaniyang sinabi na, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Yun ang sinabi niya. Mismo ang Propeta Isa ibn Maryam na sinabi niya na hindi siya Diyos. Pero sinabi niya, katotohanan, ako ay sumasamba sa aking Diyos na inyong Diyos na inyong sambahin. Dahil iyan ang matuwid na landas. Yun ang sinabi. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum. Pag sinabi, wa Rabbukum, ang aking Panginoon ay inyong Panginoon. Pa'buduhu. Sambahin ninyo. Hada siratum mustaqim. Dahil iyan ang tuwid na landas. So, sabi niya, ay ganoon pa. Sabi ko sa Quran, ang Quran kasi, sa buong sanlibutan, iisa lang po ang aklat natin na salita mismo ng Allah, ang tunay na Diyos, Allah subhanahu. Sabi ko, tama yung ginawa mo dahil ang hanap natin ay katotohanan. Parang si Robin Padilla, sabi ko. Si Robin Padilla, marami siyang sinaniban ng mga religion o mga ano diyan. Ang pinaka sekta, bago ho siya mag-Muslim, ang kanyang huling sinaniban na sekta ay yung Saksi ni Jehovah. Bago siya mag-Muslim. Noon nasa loob pa siya, sa loob ng 4 na taon o 5 taon, ako po yung binigay ng Allah doon na every Friday po na magkapag-imam sa kanila doon. Alam nyo ba? Nasa 280 ang daming mga Christian doon sa loob na napasahada po namin ni Senator Abdulaziz Robin Padilla. Totoo po yan. At wala po nakapag-kursilyo doon o nakapag-3 days doon, nakapagdawa doon ng tablig, kami lang po. Pero ang tagal po namin niligawan po yung warden kasi ayaw niya eh. Bawal naman yun talaga na matutulog ka doon ng 3 araw na magkursilyo, ibig sabihin magdadawa ka doon. So pinahintulutan kami dahil sabi ni Brother Senator Robin Padilla, sabi niya, Sir, ito kilala ko ito, mga totoong mga Muslim ito, totoong mga imam ito. Wala silang pakay dito, kundi iparating lang dito sa mga nakakulong yung kaalaman nila na galing po sa Islam. O nag-isip yung warden, sabi niya, sige, pwede na kayo. So, pinapasok namin yung nasa 40 plus kami. Kasama doon si Yusuf Mando, estudyante pa siya. Si Ustad sa yung si Mislay, Abu Bakar. O estudyante pa rin. Lahat ng mga jamaah ko rin, puro mga estudyante, mga kabataan. Ako yung ginawa nila na Amir, mashallah. So, naging success po yung katutong. Sukran Ustad, apuan. Ayan po. So, ganun po. Ganun po ang Islam. Pagka ang Islam po ay gagamitin mo po
ang magiging protection mo po ay yung Allah. Ito, sinabi niya dito eh. Oh? Waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Kasi ang Allah, siya po yung guardian, nagwawali doon sa mga taong naniniwala. Sino po yun? Sila ay nilalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadiliman patungo doon sa liwanag. Kaya mayroon pa kayong sabi ko doon sa nagsahada kahapon, sabi ko, bata ka pa, may pagkakataon pa na mabago mo yung sarili mo. Kasi nasa Quran, sabi ko, may binanggit ang Allah na, Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-aya. So, ito yung pagkakataon mo na ikaw yun. Ikaw yun ngayon na pumunta sa akin, nagtanong kung tama ba yung sagot sa mga katanungan mo dyan sa Google. Sabi ko, tama yan. Na walang ibang Diyos malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi si Hesus Kristo, hindi si Saksi ni Jehovah, o kung ano man dyan ang paniniwala natin. Wala ho. Sabi ko, pag binanggit mo sa the Almighty God, pag hindi mo sabihin ang Allah, walang God. Pag sinabi mo, the Almighty God, Allah, so ibig sabihin, mayroon ng Panginoon, si Allah. Sabi niya ganun, tama. Yung pala sabi niya. So, doon sa tanong mo na, meron pa bang huling sugo malibang kay Propeta Muhammad? Wala na. Wala na hong ibang sugo na sumunod pa kay Propeta Muhammad. The only last messenger, sabi ko, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumunod kay Propeta Isa ibn Maryam, Hesus Kristo. Si Isa, na anak ni Maryam, siya mismo ang nagdeklara diyan sa nabanggit sa Quran doon sa Israeli na sinabi niya na ako ay isang sugo ng Panginoong Allah at mayroon pang susunod sa akin na propeta na ang pangalan ay si Ahmad, sa literal na pangalan ay si Muhammad. Maliwanag po yun. Hindi sinabi ni Isa ibn Maryam na sambahin niyo ako dahil ako ay Diyos, pero sinabi niya doon na ako ay sumasamba sa aking Diyos na inyong Diyos. Malinaw po yan sa banal na Quran. Sabi ko, kapatid, ibibigay ko sa iyo itong Quran nito na malaki, sa iyo na yan. At diyan ka magbasa. Bagamat hindi mo mabasa yung Arabic words, pero yung translation na yan, pag nabasa mo yan at naintindihan mo, para mo ring binasa yung Arabic niya. Kasi mga kapatid, sa kabilang buhay, walang salita na gagamitin doon maliban sa Quran. Quran ang salita doon. Hindi ang usapan doon kung abogado ka ay ang usapan abogado. Kung engineer ka, ang usapan engineer. Kung negosyante ka, ang usapan negosyante. Anuman ang trabaho mo o natapos mo sa mundo, hindi po yan ang itatanong sa inyo doon sa kabilang buhay. Ang itatanong sa atin doon sa kabilang buhay, kung anong ginawa natin sa mundong ibabaw nito. Kung hindi tayo nagdasal, hindi natin pinaniwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tunay na Diyos, so walang mangyari. Katulad kanina po, palabas po ako dahil bibili ako ng tubig, mineral, mayroong mga dumating doon sa kapitbahay namin na mga Sukran, Norol, Salwang is watching. Thank you so much. Sabi ko, meron silang hinahanap na tinatawag, walang sumasagot. Sabi ko, Assalamualaikum brother. Sabi niya, Waalaikumsalam. Sabi ko, ano po ang sadya natin? Sabi niya, may hinahanap kami dito. Magbubunot sana siya ng meron siyang mga pamphlets doon. Sabi ko, ano bang grupo ninyo? Sabi niya, Saksi ni Jehovah. Sabi ko, brother, ano po yung pagkakaalam niyo po sa Saksi ni Jehovah? Diyos po. Ganun ba? Sabi ko, kapatid, pagdutan, nandito ka naman, nandito na kayo, magkasama ba yung mga babayan? Sabi niya, opo. Sabi ko, ganito po.
Huwag kang magalit ha, hindi tayo wala tayong discussion ha. Ang saksi ni Jehovah, kung sa pagkakala mo ay Diyos, hindi po yan Diyos. Siguro, baka grupo niyo yan, samahan niyo yan, yung saksi ni Jehovah. Kasi, isa lang Diyos eh. Allah. Hindi sabi niya, Diyos, saksi ni Jehovah. Naku, mali po, kapatid. Huwag mong sabihin sa mga kasama mo yan na si saksi ni Jehovah ay Diyos. Sabi ko, bakit? Si Senator Robin Padilla, bago ho siya nag-embrace sa Islam, diyan po siya nanggaling sa saksi ni Jehovah. Hindi niya nasabi doon na saksi ni Jehovah ay Diyos. Bagamat, ang sinabi niya, ito pala nahanap ko ng katotohanan. Kapatid, sabi ko, ang hanap nating lahat, either non-Muslim ka o Muslim ka man, katotohanan. Sabi niya, tama. O anong hinanap mo ngayon? Hindi siya nakapagsalita eh. Sabi ko, kapatid, banggitin mo ang Almighty God. O, nabanggit mo. Pag hindi mo idugtong yung Allah, wala kang Diyos. Sabi niya, bakit? Eh, God eh. Sinong God mo? Huwag mo sabihin na God, your God is saksi ni Jehovah. Mali po yung kapatid. Eh, nandito naman kayo. Siguro, minsan, kung dumarating kayo dito, hindi ko tinatanggap yung binibigay niyo sa akin. Pero, makinig kayo sa akin. Dahil, kung kayo po ay inyong pinagpipilitan sa mga tao, yung Diyos na saksi ni Jehovah, nagkakamali po kayo, kapatid. Hindi ko kayo kinukontra. Nirerespeto ko po ang inyong pagkatao at inyong pangangaral. Sabi niya, salamat sa amin niya, kapatid. Imam po ako, sabi ko. Kaya maraming salamat at nandito kayo. Kaya sasabihin ko ng totoo, mali po ang pinaparating niyo po sa tao. Hindi po Diyos si saksi ni Jehovah. Salamat, sabi niya, Imam. Pero kami, sabi ko, kung gusto niyo kami iimbitahin, pwede kami. Sabi, ano bang grupo niyo? Sabi ko, sa Imam Council of the Philippines. Ako po ang Vice President ng NCR, National Capital Region, at ang National President po namin, isa pong literadong police colonel ng chapter na si Imam Ibrahim Muksir. Yung pong presidente po namin sa Imam Council of the Philippines. Marami po kami mga napasok na mga simbahan dito sa Metro Manila kasi kami po ang tinatawagan doon sa mga ecumenical prayer, doon sa mga peace rally prayer, kami po yun. Kasi ang mga Muslim ay hindi po namin gustong mag-away-away po tayo. Dahil wala ho sa banal na Quran na tayo po ay mag-away-away. Ang nalagay sa Quran, ang kalaban natin, dahil alam ko, alam mo rin, na tayo po ay nagmula kay Adan o si Adam a.s. na asawa po ni Siti Hawa. So, kung tawagin ninyo ay si Eva, pero hindi po yan ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya po totoo sa Quran ay si Adam a.s. at ang kanyang asawa ay si Siti Hawa. Yun po ang totoong pangalan niya. Hindi ko alam kung sino yung gumawa ng pangalan na si Adam at saka si Eva. Ha? Parang ginawa ng mansanas. Yun po. So, nagpasalamat naman sila dahil parang yung isang babae na kapag-isip eh. Ayun. Sabi ko, walang sama ng loob. Ayun, magbabalik po ang programang Ang Quran na Liwanag ng Buhay pagkalipas po ng ilang paalala mula po sa ating impilan.
Okay, maraming salamat at siyempre tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na itong programa natin ay tuloy-tuloy na po ito at bigyan tayo ng lakas pa sa maraming taon upang patuloy pa rin ang ating programang yung Lunes natin, alamin ang katotohanan at yung Webis natin, no? Monday and Thursday po yung programa natin. Sa Thursday po, ang Quran na liwanag ng buhay. Tuloy na po kanina yung sinabi ng Allah. So, yun po. So, yung mga taong mga naniniwala, halimbawa, kung kayo po ay nasa kadiliman, ilalabas po kayo ng Allah mula doon patungo doon sa liwanag. Diba? So, yun po yung mga non-Muslim na sila po ay nagtatanong-tanong, nag-research kung alin ba ang katotohanan. So, yun po, mga kapatid. So, galing po kayo sa kadiliman, naisip nyo po na magmumuslim po ako dahil ito pala ang matagal na namin hinahanap dahil sa aming pagkaligaw o pagkaligaw ng aming mga ninuno na kami po, yan po nagisngan namin, no? Na ang tinatawag, pinapaniwalaan na Diyos ay si Isa ibn Maryam, mga kapatid. So, wala na. Sabi ko sa kanya, kapatid, wala na po tayong signing, di ba? Na parang sabi ni Ahmad Barsiro, 3 in 1. Isa lang, si Allah, no? Yun na, sa Qul Huwallahu, ayan, basahin mo sabi ko yung Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad. So, ang binanggit diyan, ang tunay na Diyos ay hindi nagkaroon ng anak at hindi ipinanganak. At wala siyang katambal. Yun po. Sabi niya, yan, basahin mo yung translation na Tagalog. Sabi niya, tama pala. Salamat, Imam, sabi niya. O ngayon, anong desisyon mo? Sabi niya, magsahada na ako. So, nagsahada siya kahapon, alhamdulillah. So, bukas po, ay dadaanan niya po ko dyan sa Pure Gold, alas 10:30 po. Meron siyang motor. So, sasabay na po kami doon sa ating masjid dyan po sa Mayna Pukor, sa Barangay Central po. Yun. So, ibig sabihin, yung kapatid natin galing sa kadiliman, siya po ay tinanggal ng Allah doon at patungo doon sa liwanag. Yun ang ibig sabihin doon, no? No, wallahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad-dhulumat ila nur. Ibig sabihin ng nur yung liwanag. Dulumat galing ka doon sa kadiliman. Yan. Allah is the wali, protector or guardian of those who believe. He brings them out from darkness into light. Yun po mga kapatid. So, anong paliwanag natin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tagapag-alaga at tagapagtanggol ng mga naniniwala. Siya ang nag-aalis sa kanila mula sa kadiliman ng pagkaligaw at kawalan ng kaalaman. Ibig sabihin, tungo doon sa liwanag ng pananampalataya at kaalaman. So, tama po yung ginawa niya na nagtatanong-tanong ako kung sino ba talaga yung huling sugo. Meron pa bang huling sugo maliban kay Propeta Muhammad? Sabi ko, wala na. So, ibig sabihin, mali pala yung una kong pinasok. Sabi ko, hindi ko alam. Basta kami, wala kaming kinukontra at lahat ng mga iba't ibang may paniniwala dyan, hindi po namin kinukontra. Bagamat, sinasabi po namin yung aming kaalaman sa pag-Islamiko na ito po yung aming nalalaman, isi-share po namin. Hindi po natin pwedeng pag-awayan kung ano po yung religion na hawak ng bawat isa. Pero kaming mga Muslim, ayon sa aming kaalaman, according to knowledge in Islam, ito yung sinasabi namin. Either maniwala man kayo o hindi, ang importante, nasabi namin ang katotohanan at para bang may nakapulupot sa aming liig na umaapoy na bakal na hindi po namin pwedeng ipagkait sa bawat isa sa inyo at yan po ay aming sasabihin kahit na anong mangyari. Sasabihin na namin yan sa inyo para pagdating sa kabilang buhay, hindi po maging hadlang sa atin o para tayo po ay magkukorte doon. Diba? So, sasabihin ng Allah,
bakit nakasalamuha mo, nakausap mo itong tao na ito, na hindi niya alam kung anong katotohanan, hindi mo sinabi. Kaya ho namin sinasabi sa inyo, na kayong mga hindi naniniwala sa Islam, ito po yung totoo, mga kapatid. Yun po, mga kapatid, di ba? O ano pang sinabi ng Allah sa banal na Quran? Sa chapter 24, verse 35, sa surah An-Nur, liwanag. Ibig sabihin, sabi ng Allah, Allahu nuru samawati wal ard. Di ba? Maikli lang, di ba? Allah ang liwanag ng mga langit at lupa. So, siya po ang nagbigay. Pwede niyang paulanin, pwede niyang padilimin yan, pwede niyang magbuhos ng malakas na ulan para magdilim, pwede niyang hindi ilabas ang araw, pwede niyang hindi ilabas ang buwan paggabi, pwede hindi niya ilabas ang mga bituin paggabi. Siya ang may kontrol. Wala tayong kapangyarihan. Kung meron man tayong alam na kapangyarihan natin, dahil tayo po ay nasa mataas na tungkulin, halimbawa, presidente tayo ng barangay, o presidente tayo ng komunidad, o presidente tayo ng bansa natin, halimbawa, o tayo po ay senador, o tayo po ay congressman, o tayo po ay mayor, tayo ay gobernador, na ang isip natin, ako ang makapangyarihan. Mali po yun. Wala hong totoong makapangyarihan maliban lamang sa nag-iisang Diyos, Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin mga kapatid, yan ang tunay na may kapangyarihan ang Panginoong Allahu subhanahu wa ta'ala. Yun. Sabi, Allah is the light of the heaven and the earth. Tama po yun. Siya ang nagbibigay. Pag sinabi ng Allah na, didilim ngayon, may darating na typhoon, may darating na bagyo, may darating na dilobyo, kung ano-ano yung gusto. Dahil yan yung mga kagawa ng mga satanas. Mga kapatid, anong sinabi ng Allah sa banal na Quran? Inna syaitan adu mubin. Katotohanan, ang kaaway natin, ang matinding kaalaban natin, kaaway natin ay satanas, demonyo. Hindi sinabi ng Quran na, halimbawa, kami ni Executive Producer Dato' Mas Pangulima o Imam Abdul Karsalik, magkalaban, hindi po. Kung Muslim ka man, Kristiyano ka man, anuman ang pananampalataya, isa po ang pinagmulan natin. Saan? Kay Adan o Adam a.s. Doon tayo nagsimula. Doon. Diba? Ibig sabihin, kami mga Muslim, ang sinasabi, Apo Adam, Lolo Adam. Kasi doon tayo nagsimula eh. Galing tayo sa lupa. Nilikha ng Allah, pag-ibabaw din tayo sa lupa, pag tayo po ay namatay. Ganun po yung mga kapatid. Hindi ka pwedeng ilagay sa kabaong, hindi ka pwedeng ilagay sa taas ng kahoy, hindi ka pwedeng sunugin, hindi ka pwedeng itapon sa dagat o ianod na lang. Wala po. Ililibing sa lupa. Kapatid. Bakit? Doon tayo nanggaling sa lupa. Kaya ibabalik din tayo sa lupa, mga kapatid. Ganun po. Yun ang Muslim, mga kapatid. Yan ang aral na sinakripisyo ng mga kapatid natin, ng mga eskolar, mga ulama natin sa iba't ibang bansa para malaman ang katotohanan at pagdating nila sa Pilipinas, pinamahagi po nila yung kanilang kaalaman. Ganun po. Di ba? O, si Ustaz Sagir Salindab, di ba? Pero yung sinasabi niya doon ay yung Maguindanao. O? Ngayon, pag hindi natin maintindihan, yung lingwaing Maguindanao, punta kayo sa CCN News Filipino Views para magkakaintindihan po tayo mga kapatid. Ayan po. Kami po ay tumutulong lamang sa inyo. Kung mayroon po kayong mga katanungan na kaya namin sagutin, pag hindi namin kayang sagutin, itatanong din namin sa mga alim namin. Dahil sila po nakakaalam mga kapatid. Ganun po yun. Pero ang amin lang, kung ano po yung kaya namin, pinaparating sa inyo para tayo po ay magkakasundo-sundo. Ayan po. Maraming salamat kay Drago Masibado. Ayan po si Drago Munoz. Si Hakim, Abdul Hakim Munoz yan. Balik Islam din ito, matagal ng panahon. Ito po yung kasama ko doon sa Bagong Buwan at doon sa Yamashita. Ito po, stuntman ito eh. Sabi niya, Ustaz, mahal ka namin hanggang ngayon ng aking pamilya. Natutulungan niyo kami noon sa Batangas. Keep safe and I am proud of you. Always salam. Masya Allah.
Sukran, salamat. Yan, inaanak ko na rin ito eh. Yung pamilya niya, kilala na ako, yung asawa niya, matagal ng panahon. Year 2000 po, na ginawa namin, kasama po kami sa bagong buwan, year 2000 po. Ang bida namin, si Cesar Montano, si Noni Buencamino, si Carlo Aquino, sino pa ba yun, yung mga kasama natin? Abdul Hakim. Diba? Ayan. Sila Ray, yung mga stuntman natin, sila, yun sa mga Cubao, diba? Kasama tayo dyan. Faith and Spiritual Healers Antigira. Antigira ba? God Bless Media CCN National Headquarters, nagpapagaling pa ako. Makabalik din ako live. Sino po to? Si Faith in Spiritual. Sino ba to? Chapter ng Bacolod. Bacolod. Dahil maayo ka mo da sa Bacolod haw. Ate, gadugay ko mga gastar sa Himamaylan City haw. Diyan sa Himamaylan, Negros Occidental. Maayo nga po sa inyong tananda sa mga tumaygala, mga Ilonggo sa Bacolod haw. Sige, salamat ha. Yan po mga kapatid. So yun po, no? Dito sa programa natin na pag-Islamiko sa CCN News Filipino Views, libre po kayong manood at pakinggan nyo po yung aming mga sinasabi kasi ito po ay panay salita ng Allah lang. Yung katotohanan lang po. Katotohanan. Wala hong ano ito, wala pong part ng business dito, wala pong politics dito. Bagamat tinuturuan pa natin yung mga politician na wag naman nila gawin yung ano. Kasi dito sa Islam, tinuturuan ka na maayos mga batid. Ayaw ng Islam na ikaw ay maligaw at gumawa ng masama dahil pag gumawa ka ng masama, ikaw ay may kalalagyan. Saan? Doon sa impyerno ng apoy na naglalagab. Audi kami dalik. Pero kung gumawa ka ng kabutihan, ikaw ay dadalhin doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang mga gantimpala na yung mga muksinin, yung mga gumagawa ng kabutihan. So gagantihan kayo ng Allah, ang ibabayad sa inyo ay yung kanyang paraiso. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Yun ang isusukli ng Allah. Ang Allah SWT naghahanap ng kanyang mabili doon sa mga naniniwala, doon sa mga taong may takot sa nag-isang Diyos Allah. Pagka nahanap ng Allah yan, kayo po ay dadalhin doon at papalitan o susuklian ng paraiso ng Allah. Di anna lahumul jannah. Paraiso ng Allah. Ganun lang po. So dito sa Islam, mga kapatid, kung ating mamarapatin at ating gagamitin ang salita ng Diyos, tunay na Diyos Allah, sa Quran, tuturuan po kayo ng tama. Iiwas po kayo dun sa mali. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sabi ng Allah, katotohanan ang pagdarasal ay yan po ang magiging protection natin doon sa mga masasamang gawain. Siyempre, wala namang siguro Muslim na nagdarasal ka, makaisip ka ng masama. Papatayin ko si magbibenta ako ng droga, magnanakaw ako, di ba? O pagdating ng election, papatayin ko si dahil hindi karapat-dapat yan maging kapitan. Ako ang dapat maging kapitan. Wala po doon. Wala pong kautusan na ganun, mga kapatid, sa Islam. Kung gusto mong tumakbo, kahit presidente, senador, congressman, mayor, governor, kapitan, tumakbo ka. Walang magpipigil sa iyo. Pero tandaan mo kapatid, huwag mong paslangin yung mga katunggali mo. Pasyurtihan na lang kayo para kayong tumatayan ng ng games Kung maswerte ka, manalo ka. Hindi ko din sinasabi na tinuturo sa inyo, bawal po ang laro. Bawal ang game. That is unlawful, mga kapatid. So kung naisip mo na
mas pwede ako siguro sa kanya eh. I-try ko nga tumakbo. Ha? Pero pag tumakbo ka, para bang boxing mga kapatid. Pagkatapos ng labanan, bugbog sirado ang mukha. Pagkatapos ng labanan, anong ginagawa nila? Nagyayakapan. Sorry po. Di ba? Pasalamat ka dahil hindi ka pa namatay, natalo ka lang. Ha? Nabugbog ka na pero nanalo ka pa rin. Kadi ikaw maraming puntos. So ganun, parang gamitin natin yung labanan sa politiko. Parang boxing. Wala hong patayan. Masama po yun, mga kapatid. Ha? Tumakbo ka lang. Kaya po ang Saudi Arabia ipinagbabawal po ng election dahil ayaw nila po na ganun ang mangyari. Pero sa atin, mga kapatid, dahil wala tayong tamang knowledge, kaalaman, kaya ang nangyayari, ang pinaiiral po natin ay yung ating kapangyarihan na ako ay maraming baril, meron akong 10,000 baril, ako ang makapangyarihan, lahat ng gusto kong mangyari na gawin ay magagawa ko. Hindi po ganun. Wala akong ganun, mga kapatid. Sport lang labanan natin, mga kapatid. Di ba? So, ganun po, mga kapatid. Yan. Ang Allah ay pinagmulan ng lahat ng liwanag sa sinukob. Ibig sabihin, sa buong ng sanlibutan. Si Allah. Dahil si Allah, pinadala sa atin si Propeta Muhammad, the last messenger, na rahmatan lil alamin. Siya po yung binigay sa atin na liwanag, rahmatan lil alamin, biyaya sa buong sanlibutan, na siya po ang nagturo ng mabuti. Dahil sa pagdating ng Quran, tinuruan ng Propeta Muhammad ang mga tao ng kanilang ikakabuti na magandang gawin. At sila po may iniwas doon sa mga sama. Diba? Kung di dahil sa Quran, lahat po tayo, hindi lang kabilang katawan natin ang nasa bangin ng impyerno, kundi buong katawan natin. Subalit, dumating ang Quran, napigilan po tayo dahil sa Quran. Dumating si Propeta Muhammad, pasalamat tayo kay Propeta Muhammad, dahil siya ang naging gabay natin upang maituro sa atin ang tama. Maiwas tayo dun sa mali. Allahu Akbar, mashallah. Yun ba, di ba? Ako, sa Hadithul Qudsi, pag sinabing Hadithul Qudsi, ibig sabihin, yan po ay galing sa salita ng Allah. Ako ang nagpababa ng Quran at ako ang nag-iingat nito at ako ang bibigay ng ganti sa mga gumagawa at nagbabasa ng mga Quran. Ibig sabihin, pag binasa mo ang Quran, pag naintindihan mo o hindi mo naintindihan, pagkakalooban ka ng Allah ng gantimpala, mga kapatid. Dahil binasa mo yung kanyang salita, dahil yun ang pinairal mo, ang Quran, yung mga comics na yan, yung mga magazine na yan, mga newspaper na yan, binabasa mo rin, pero ang malaking puntirya mo ay yung Quran, mga kapatid. Yun po, mga kapatid, di ba? So, ganun. So, alam niyo ho ba, mga kapatid, noong 2007, 2011, merong isang babaeng, the First Lady Indian, who went to the moon on August 7, 2011. Tagal na po yan. Who returned on the earth, has now accepted Islam. Why? Because she said that from the moon, the whole earth looked very black and dark, except two places which were bright and shining when I looked through the telescope, and the place were Makkah and Medina. And at that moon, all the frequencies failed, but I still could hear the sound of the azan. Mashallah. Itong si Sunita Williams, nung panahon na yon, pumunta siya sa moon. Pagdating niya doon sa moon, nagulat siya, sabi niya, ang frequencies doon, hindi na, failed na eh. Wala na makikita eh. Madilim na. No? Mas madilim pa sa ulap. Wala siya makikita. Very dark talaga. Anong nangyari? Nung tumingin siya doon sa baba, wala na siya makita na liwanag. When she looked the telescope, nakita niya doon sa telescope,
na merong dalawang lugar na may liwanag at numiningning. Ano yun? Sabi niya, Makkah and Medina. The only two places have shining. The Makkah and Medina. At pagkatapos sabi niya, meron ako narinig na alzan, yung bang, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanggang sa matapos yun, si Allah ang pinakadakila. Si Allah ang pinakadakila. Anong ginawa niya? Nung siya ay bumalik sa mundo, agad-agad siyang tinanggap yung Islam at siya nag-Muslim, mga kapatid. Masya Allah. Kasi doon niya na-observe niya, sabi niya, when I was in the moon, when I look around, madilim, sabi niya. Subalit, nung tingnan ko, sabi niya, ang telescope, meron ako napansin na dalawang lugar na nagniningning at may liwanag. Yun ang sabi niya, yung Makkah and Medina. So, ibig sabihin, mga kapatid, pagdating ng panahon na yan, walang may liwanag kundi dalawang lugar na ang Makkah at Medina, mga kapatid. Lahat magunaw na yan, pero di Makkah and Medina, sino po ang makakakita dyan? Yung mga taong mga totoo, yung mga taong naniniwala sa Quran, yung mga taong naniniwala sa mga propeta na nalagay sa Quran ay 25 na mga propeta. Oh? Although doon sa history is 124 and 125 na mga sugo na isiwalat sa buong mundo, pero ang nalagay sa Quran ay 25, mga kapatid. Nandiyan ang mga pangalan nila sa Quran, mga kapatid. Allahu Akbar. Katulad ni Solomon, Sulaiman. Pinagkaluban siya ng Allah na pwede niya makausap ang lahat ng mga klaseng mga hayop, hindi tubig, dagat, ulan, ano man dyan, mga lamok, mga insekto, mga demonyo, mga satanas, nakakausap niya, mga langga, mga nagkakausap niya. lahat ng nilikha ng Allah. Masya Allah. At siya rin ang pinagkaluban ng Allah ng 1,000 asawa. Wow! Pag narinig, di ba, datumad sa Pangulima? 1,000 asawa. Oh, si Propeta Sulaiman, 1,000. Siya lang propeta na binigyan ng Allah ng asawang 1,000. Masya Allah. So, tayo, hirap nga tayo sa isa, dalawa, di ba? Yun naman. Ayan, sabi ni, ito si pinsan mo, si Ulang Kaya, kumusta ka na dyan? Masya Allah. Kumusta ka na dyan? Hindi mo naman kami inimbeter ni Dato Mas Pangulima, ininsan mo Pagkano naman, magkanduli ka dyan, pupunta kami dyan. O mag-ihaw ka ng bangus. Yung asawa niya, kumakain doon ng baboy. Naku, Masya Allah. Alam niyo ho, mga kapatid, mabuti at pagka ang isang Kristiyano na nag-Muslim at kumakain ng haram, hindi na po yan Muslim. Ang kasalanan mo dyan ay, kung halimbawa, ikaw ay hindi pa nag-Muslim at ikaw ay ang kasalanan mo dito, halimbawa dito. Ngayon, nung nag-Muslim ka, pag nag-Muslim ka na, aangat ka. Aalis ka doon sa pinagmulan mo. Pero kung ang pagka-Muslim mo ay alanganin, gumalik ka rin sa dating gawi, ibig sabihin, kumakain ka pa rin ng haram, nang litas yung baboy, mas mababa ka pa doon sa pinanggalingan mo. Ibig sabihin, dito ka noon, dito ka pa sa ilalim ng pinanggalingan mo. Masya Allah. Ang kasalanan mo ay itatapon ka doon sa impyernong apoy na naglalagablab at itatapon ka pa doon sa pagkakainin ka doon ng hindi lang likido. Ibig sabihin, pag sinubo sa iyo na inom mo yun, lahat ng bituka mo ay malulusaw po yan, mga kapatid. So yun. Kung ako ang halimbawa, sukran na Dato Ding sa inyong mga wasay. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. So, yun mga kapatid.
wala tayong binabanggit Halimbawa lang sa inyong lahat mga born Muslim na kung kayo po ay magpapaasawa, kung babae, kung lalaki mag-aasawa ng non-Muslim, siguruhin nyo po na yan po ay pag nagsyahada, nag-embrace sa Islam, kaya nyo po yan. Bakit? Itatanong sa inyo sa kabilang buhay kung hindi nila masunod ng tama yung kanilang pinasok na tamang relihiyon, mga kapatid. Babae ka man, lalaki ka man, itatanong sa iyo, mga kapatid. Kaya mas maganda yung kung mayroong man dyan sa inyo, kaliwali, kalimutan nyo na. Kasi hindi yun ang kondisyon O asawain mo ako. After 10 years, bahala ka na, kumain ka na, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Di ba? Wala na tayo doon. Hindi namin kayo kunikontra dahil yan na nakasanayan nyo po. Pero ang sinasabi na namin, walang Kristiyano sa Pilipinas nung hindi pa dumating si King Philip II, mga kapatid. Di ba? Di ba? Kinanta ni Yuyo yan Di ba? On March 1521, when Magellan came to the Philippines to Christianize all the people in the Philippines. Pero hindi siya nag-success. Bakit? Why? Dahil kay Lapu-Lapu. Yan ang totoong hero. Walang ibang hero na pinapaniwala natin. Si Lapu-Lapu. Pero ang problema, bago lang nasa niya. Hero pala si Lapu-Lapu Tama po yan. Dahil siya po ang humigil kay Magellan. Si Magellan, galing sa Spain, sa Vatican. Anong dala niya? Pag galing doon, cruise. Dumating, lumapag dyan sa Mactan Island. Ang dala-dala niya, cruise. Sino po yung nadali niya? Yung mga taong mahihina ang kanilang mga faith, mga kapatid. Naalala ko nung 1970s, ang mga kauna-unahang nagsyahada, nagbalik Islam, na more than 100 sila, yung grupo po ni Dr. Manjusa, dyan po sa Cebu. Andun ako yan sa Cotabato Meron pong masjid dyan sa Manday, na doon po nagdasal, doon din ako nakapagdasal. So, abang sinasalaysay niya po yung kanilang mga pinagdaanan, bago sila nag-Muslim, ganito yung pamilya nila, na ito pala ang nangyari sa buhay natin. Tama po na wala palang Kristiyano sa panahon na yun. Subalit nagkaroon ng Kristiyano ay nandali kay Magellan. Mga kapatid, kaya pasalamat tayo dahil buhay pa tayo at tayo po ay ginagalang, nirespeto. Yun lang po ang kahilingan ng Islam, mga kapatid. Kailangan magtulungan po tayo sapagkat ang Islam po ay para sa ating lahat. Sino ka man, saan ka man nanggaling, lahat po tayo ay nagmamay-ari ng Quran, salita ng tunay na Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Barakallahu lahum wa baraka alayhima ja'alahuma fi khair. Maraming salamat. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Magsama-sama po tayo. Magtulungan po tayo. Sagipin natin ang mga kapatid natin na nahulog sa impyerno o pahulog pa lang sa impyerno. Tulungan, ituro sa kanila ang tamang daan upang kanilang maiwasan yung mga kamalian na ginagawa na kontra po labag sa ating pamahalaan. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magkita-kita po tayo sa Lunes at sa susunod na Huwebes. Thank you so much.